Balik tayo sa mundo ng IT by Chapter 1. Magde-discuss tayo ngayon. Ano mangyayari sa Mark Zuckerberg na modern way of technology, the future of smart eyeglasses. Magde-discuss tayo ngayon at bilang trabahante sa field and with somehow experience on it, let us discuss how will it work. Perception ko. Una na i-introduce niyan paano gumana ang mixed reality way ng ano niyan? Facebook o Meta ni Mark Zuckerberg. Dapat nating ipakilala kung ano yung devices. Unang device, the smart glasses. Ano ba ang Ray-Ban? I-discuss natin yan. Pangalawa, data provider. Paano mag-work yung device? Sino yung gumagawa niyan? Ano yung mangyayari? Pangatlo, ano yung mga application na nasa ngayon? Smart glasses. Siyempre, mixin na tayo ngayon. So, let us discuss the lesson. So, have a minute break muna. Nagpa-practice lang ako para may turo sa'yo yan. First, let us discuss now. Ano nga yan? Yung device na ginagamit. Hindi muna. Yan, device. Yung device, the smart eyeglasses. Ito yung tipong bagong device na umevolve para sa modern technology. Ito yung eyeglasses na ginawa ng Ray-Ban na inano naman ni Mark Zuckerberg. Ito yung niya ngayon. Yung glasses mismo. Alam mo ba yung sa loob niya na i-discuss nila dati sa seminar? Ito yung simpleng LCD. Kumbaga sa cellphone mo, meron kang touch panel. Diba? Mo yan. I-swipe mo yan. Gaganyan-ganyanin mo. Yan yung touch panel mo. Sa loob niyan, meron circuit board. Ito yung paano ka-andar yung smart glasses mo ngayon. Diyan yung i-discuss natin ngayon. Paano ba ginawa ng Ray-Ban yan, pare ko? Ewan ko lang ha. Pinoy ako nakikichismis na ako. Hindi ako parte ng R&D nila ha. Hindi ako yung tipong taong nagtatrabaho sa R&D nila. Pero sa pananaw ko lang, para itong cellphone, na kung binuksan mo yun, nandun yung circuit board, nandun yung mga electronics, nandun yung mga small parts, spare parts nila. Nandyan yung isasaksak mo lang yung LCD dyan. Isasaksak mo sa circuit board yung LCD. Kumbaga ito na yung nasa mo, masses. Yan. Tapos yung LCD naman, dyan magre-reflect ngayon yung mo. Yung parang main OS ng smart glasses mo. Yan yung device. Yan yung tawag na? Nakalimutan ko pare, nakikichismis na ako. Yung Ray-Ban. Yan yung Ray-Ban. Nung nakaraan, ang meron lang pare ko ay Oculus Rift. Ang Oculus Rift pare ko, mabigat yan. Yung parang ilalagay mo sa ulo mo para kunwari makakreate ka ng isang mundo. Tapos makikita mo doon. Yun yung mix yung mo. Pero this time, since it's 2025 na, ang galing ng Amerika, ng Ray-Ban. Gumawa sila mismo ng isang disenyo ng smart eyeglasses. Ito na yung tinatawag ni Mark Zuckerberg, the modern way of technology. Kaya mapapanis daw yung smart. Ewan ko lang kasi bago pa lang to. Hindi ko rin na-disassemble yung smart glasses. Kung ako lang meron akong pera, bibili ako nun i-dissect ko. Titingnan ko yung circuit niya, yung yung regulatory, yung array, yung electronics na nakalagay doon. I-dissect ko yan para gumana yun. Diba? Ang alam ko lang doon, ito yung ito yung eyeglasses, ito yung LCD screen, i-attach mo doon sa circuit. Ewan ko lang dito yata yan sa gilid, doon sa nilalagyan ng tenga. Imposible kasing ilagay yan sa harapan. Ayan sa harapan ng eyeglasses mo. Dito yan, doon sa kabitan ng tenga. Dito yung circuit board nila. Dito yung buttons, dito yung click, parang ganyan. Dito nakalagay yung circuit board. Ito yung yung sa harapan naman ng eyeglasses natin. Ito yun yung display, parang sa cellphone mo. Diyan mo makikita yung nasubukan mo na bang mag-disassemble ng pare ko, yung monitor ng computer mo? Parang ganun yun din pare. Yung sa harapan ng LCD screen mo, may makikita kang maliit na ganyan pare sukat. Diyan magbibigay ng color display yung mo.
Yung pass lang. Isang ano nun, isang flick ng liwanag, puputi yan eh. Magbibigay ng colorful images dun sa ano mo na, sa glasses mo. Yan ang smart glasses natin ngayon, pare ko eh. Kung mayroon sa Pilipinas. Okay, let's stop muna dyan. Proceed tayo provider. Ito naman ngayon. Na-discuss na natin yung device. Dito tayo sa provider ko eh, pare ko eh. Yung America kasi, AT&T. Alam mo yung ano, telco, internet. Ang mangyayari dyan ngayon, pare ko eh, ang updated ako dyan sa Keysight. Alam mo yung 5G? Hindi, 4G lang ako sa cellphone ko ah. Fourth generation internet. Yung sa Amerika, meron silang oscilloscope na pinatataas nila yung ano, latency ng bandwidth nila para mag-evolve yung telephone communication ko, no. Meron sila 6G na ngayon, ha. Updated ako last year sa Keysight. Pinapataas nila gamit yung oscilloscope. So, mag-6G na yan. Dito sa Pilipinas, 5G tayo, pero in fairness, ha, para tayong ano, pwede tayong makigamit ng smart eyeglasses. Alam mo bakit? Kasi sobrang bilis. Ang bigat ng data eh. Alam mo yung data frequency na meron tayo sa ngayon sa ano? Ilan nga bang pinakamalakas natin ngayon sa ano? Smart globe, yung mga ganyan. Wala akong alam eh. Ang alam ko lang yung 6th generation mataas na. Fit na siya dun sa device na ginawa ng Ray-Ban na smart glasses. Kasi yung kung titingnan mo pare ko eh, yung, siyempre, dated provider tayo ngayon eh. Nasa 2D pa lang tayo, pare ko. Yan sa cellphone mo, 2D lang yan. Computer mo, 2D rin yan. Lahat, 2-dimensional. Walang 3D. Pag meron ng ano, nasa 6G na tayo, ang alam ko, base sa inatanan ko na no, mga seminars like Keysight, Terahertz, o kaya naman yung I.O., yung sa smart glasses, nasa 3D na siya. Mixed reality setup. Meaning, hindi na siya yung simpleng, ano lang, may papel. Pag linagyan mo ng camera, isang buong papel lang yung nandoon. Yung sa 6D, 3D na pare ko eh. 3-dimensional object. Interactive na yan. Pwede mong i-volleyball yan. Lalagay mo yung smart eyeglasses. I-volleyball mo yun. Para siyang bola ng Pokemon. Kung may Pokemon, mahahawakan mo kasi pwede mong i-rotate. Yan ang 3D. Pero ang ano niyan, ang bigat. Kada object na nandun sa mixed reality mo, ang bibigat ng file size. Hindi yan yung tipong 2-dimensional lang ha, yung parang papel. Ang liit lang yan. Liit na liit. Hindi yan aabot ng ano 200 MB. Ang isang object nun, 300 megabytes na. Paano pa kaya pag ano, super dami na? So, kailangan nilang, kaya pinapataas nila yan. Last year, ang alam ko sa Keysight, always, parang mabibreak to na yata nilang 6th generation. Super bilis, ha? Mag-a-adjust sila ngayon sa 6th generation. Yung device naman, mag-a-adjust din. Kaya yan yung sinabi ni Mark Zuckerberg. We are headed to the new future. Ito na yung smart eyeglasses. Yan yung ano natin ha. I-discuss natin yung data provider. Sa Amerika, meron silang AT&T, Starlink, satellites. Super bigat ha. Super dami ng story nila. Isang buong Estados Unidos, pare ko. The 51 states of America, ang lakas. Ang daming tore nun. Super laki ng provider nila. Super taas ng ano, data. Yung ano natin ngayon, 5G, yung pinakamataas natin, patataasin pa nila yon. Plus yung satellite, so ang bilis na. Ang bigat. Hindi yan yung 1 megabytes, 1 gigabyte, nasa terahertz. Tera na yata yan. Malamang pag na-up nila yung 6G, yan ang sasabihin kong ano na. Hindi na ako magmamobile, bibili na ako ng smart eyeglasses. Naka-mixed reality pa tayo. Diyan yung ano natin, tapos na diyan tayo magtatapos muna sa ano yan? Anong tawag? Data provider. Ito yung device, ito yung data provider, ito yung frequency. Ilang minuto na ba? 9 minutes. So stop muna tayo. Magbe-break lang saglit. Enjoy your break, guys. Nagpa-practice akong magturo. 9 minutes. Ang susunod natin i-discuss, paano gumana. Meron na tayong device, meron na tayong yung frequency, yung telcos, yung provider, internet. Paano gumana ngayon yung
smart glasses. Yan yung mixed reality. Didiscuss natin yan. Paano nga ba ang mixed reality? Sa akin, sa year 2016, nung graduate ako ng IT, paano gumana ang virtual reality? Anong kaibahan ng mixed reality sa virtual reality, pare ko eh? Ang virtual reality, dati, ito yung tipong gagawa ka ng environment, hinulma mo in 3-dimensional object, tapos ipopost mo dun sa device, makikita mo siya, parang gumawa ka ng alternate world na naka 3D. Yan yung virtual reality. Ito yung simulation, pare ko. Kung sa Korea, ang tawag niyan, yung kung matatawag mo, pupunta Korea, dun sa science fair nila, marami dun. Ang tawag nun, simulation. Simulation. Kumbaga itong gagawa ka ng fake feelings, fake na world, para lang ma-feel mo na parang nandun ka. Kumbaga, yung gagawa ka ng bagyo, na sa realidad, hindi bagyo. Yan yung virtual reality. Kikreate ka ng mundo na para ma-feel nung gumagamit ng device na siya, masisimulate siya na parang nandun siya sa ginawa mong mundo. Ito yung parang pumunta ka sa room na isa-simulate yung buong katawan mo, buong senses mo, na para kang binabagyo. Yan ang virtual reality, pare ko eh. Ngayon, mixed reality na. Sa time span ng 2016 to 2025, super bilis na, no? Ang bilis ng R&D na, pare ko. Kung dati, natural na cardboard, ngayon smart glasses na. Isusuot mo yung smart glasses, magkakaroon ka na ng parang, alam yung Pokemon? Maglaro ka ng Pokemon. Parang ikaw na yung nagte-time ng Chupacabra. Yan ang mixed reality. I-discuss natin yan ngayon. Paano nga ba mag-work ang mixed reality? Una sa lahat, kailangan mo ng camera. Para kang nasa studio, acting. Alam mo, cinematography. Cinematography pala. Ganyan ang reality, pare ko eh. Para kang praning nun. Na nasa studio, na ginagawa ng animation. Pero this time, nasa mobile. Naka-built-in dun sa smart glasses mo. Para kang praning, mag-a-action, ting, pero deep inside, ikaw lang mag-isa. Mo yun, parang nandun ka talaga. ganyan mag-work ang mixed reality. Mixed reality na setup ni Mark Zuckerberg. Ito yung smart glasses niya, device niya. Ito yung mundo ng mixed reality ngayon. Isusuot mo yung eyeglasses, tapos masisimulate ka. Parang totoo. Yung nasa harap mo. Para kang yung tawang tipong na, yun nga, praning. Pero pag tinanggal mo yun, praning ka talaga. Paano ba mag-work yan? Magbibuild ka ng object. Ano yung 3D object? Yung 3D yan yung nakalagay sa smart eyeglasses mo. Parang fake na object na ginawa ng mga IT. Tayo, IT, ginawa natin yan para ma-simulate yung gumagamit. Object na ginawa natin, hinulma natin ng 3D, i-build natin, lalagyan ng animation, ilalagay sa harapan, tapos simulate sila mismo. Yan tayo. Yan ang mixed reality. Ito yung device, isusuot mo. Ito yung application, i-build mo. Ganyan. Yan. Ito nga yung sabing, pumunta ka ng Koreang, pumunta ka sa science fair nila, na pumunta ka dun sa room, simulate nilang bagyo, pero hindi naman bagyo. Yan. Ganyan mag-work ang mixed reality. Mixed reality ni Mark Zuckerberg. Alam mo ba bakit niya sinusulong yan? Kasi gusto niyang mawala tong mobile phone. Alam ko ba ba't galit yan sa mobile phone? Gusto niyang, in fairness nung nakita ko yung mga yung YouTube videos, YouTube images, YouTube account tungkol sa mixed reality. Pag tinanggal mo yung eyeglasses, ay para kang praning. Pang lang siya. Yan yung mixed. Paano ba mag-work yan? Siyempre, may data provider, may internet, 6th generation.
6G data provider o kaya pinakamataas na yan, no, 7G. Kasi pag ano lang 5G, 4G, pang two dimensional lang yan. Ang bigat pare ha. Yung buong gagalaw-galaw yan eh. Hindi lang yan parang 2 MB ha. Isang buong gigabyte yan. Yung buong bola, iaano mo, tatapon mo sa harapan mo kahit wala. Gumawa ka ng object, ang bigat na no. Nasa 300 MB ang object, lalagyan mo ng dadagdag animations, ilalagay mo sa harapan ng smart glasses, so 1 gigabyte yun. Pag inano mo yun, sinimulate mo sa kanyang harapan, so ang takbo nun 1 gigabyte per second o kaya 2 gigabyte per second. Hindi na yun yung tipong 2-dimensional lang, yung para cellphone, no? Flat screen yan, papel lang. Yan gumagana. Ito yung device, ito yung object, ito yung provider, ito yung telco. Yan ang bagong focus ngayon ni ano nga ang pangalan? Mark Zuckerberg. Yan. Anyways, end the discussion. Ilang minuto? 15 minutes. Okay, pwede na yon. Let's start a quiz na. Kung may natutunan ka o wala. Bye-bye. Ito, out of this world na quick question to. And this was, i-discuss mo nga anong Ray-Ban. I-dissect mo. I-explain mo ano yung nasabi ko. Ano yung nasabi ko nung nauna. Yan yung question number 1 ko ngayon. Ayan, yung question number 2 naman. Ito yung pangalawa. Gaano ba kabigan para mag-work yung mixed reality ni Zuckerberg? Gaano kabigat na file size? Tapos pangatlo, ano yung data provider na pwede sa Amerika doon sa Ray-Ban nyo? Yan lang. Bye-bye. Kaya naman ganito. Pagkatapos mong sagutan yan, yung 3 question, punta ka sa AT&T site. Check mo yung validity ng Ray-Ban. Kaya naman yung nangyayari ngayon sa kung masaya pa ba sila sa smart eyeglasses nila. Hanggang dyan muna tayo sa chapter 1 ng natin, discussion sa mundo ng information tech. Next day, ang gagawin ko, gagawa ko ng pan-discuss sa'yo. Kasi gusto mong mag-IT chef. Ang i-discuss ko, paano tayo gumawa ng 3D object. I-discuss ko yan sa susunod kong episode. Siyempre, nasa mundo tayo ng information technology. Ito yung paano nga ba mag-adjust yung Python mo sa mixed reality. Anyway guys, end muna. Bukas magde-discuss tayo ng 3D object. Paano yan paggalawin gamit ng mga tawag nating built-in application. O kaya naman gusto mong humulma ng melon, pa-bounce mo, pwede na yan. Kaya naman, i-discuss ko ano yung mga kailangan mo para makaka-create ng bukas na yan, out tayo, information tech ngayon. Hindi tayo tipo ng wala na. Anyway, magsasaka ako ngayon. Hindi ako yung millionaire na I think akala nyo. Pupunta tayo sa bukid. Magpo-flow tayo. Tayo ngayon ng parukid na may buwan sa ulo. Anyways, kamatis tayo ngayon guys. Bye-bye. Yan ang agricultural na NIT. Bye-bye.